Good morning mga kababayan. Yan, kumusta po tayong lahat sa araw na ito. Pang ilang araw ni Lira ngayon? Pangatlong araw ni Lira ngayon. Nung una, pangalawa, hindi pa siya, parang tulero pa siya mga kababayan. So pangatlong araw, titingnan natin, kakausapin natin. Baka okay na. Kasi second day kasi niya, napapansin ko na hindi naman siya depressed. Okay naman siya. At nakausap naman siguro nung unang araw baka na-shock lang. So ngayon, kakausapin ko siya at may bisita po si Lira ngayon. So sino kaya ang bisita ni Lira ngayon? Mga kababayan, samahan niyo po ako para malaman niyo. Hi Lira. Good morning. Kumusta ka na? Oh, gumaganda na yung aura mo. Lalo kang gumaganda. May bisita ka. May gustong kumausap sa'yo. Okay ka lang? Nag-breakfast na kayo? Oh, very good. Ano yan? Bakit ang linaw? Okay. So, yung may gustong may pag-usap sa'yo pero doon tayo sa kubo para maaliwalas, hindi mainit. No? Kumusta ka naman kagabi? Kumusta ang tulog mo? Okay naman. Okay naman. Masarap na ang tulog mo? Napagpahinga ka? Nung bago ka namin ma-rescue, bago ka ma-rescue ng aking team, ilang gabi kan puyat noon? Ano lang po, parang isa lang naman. Kasi nangingitim yung eye bag mo eh. Ano po, simula po talaga ng bata po. Ganyan talaga. Okay. So, sa araw na to, ano yung mga naiisip mo? Gusto mo nang bumalik sa inyo? Gusto mo nang bumalik? Saan ka namin ihahatid? Hindi ko po ako. Hindi mo alam kung saan? Hindi po kasi ako tanggapin ng pinsan ko po. Hindi tatanggapin ka nila. Mahal ka ng family mo, I'm sure, kasi bata ka pa. Pero hindi kita itinutulak, ha? So, pinakadabis na puntahan mo, pamilya mo, kapatid mo, kung kanino, yung pinakadabis. Pero huwag kang mag-alala, andito lang kami, gaya ng sinabi ko. Open ang shelter para sa mga kagaya mo. Ha? So, doon tayo sa Doon tayo sa kubo. Okay lang? Okay, halika. May upuan ba doon? Ayun. Basta yung sinasabi ko, ha? Anytime na gusto mo, ihatid ka namin kung saan mo gusto. No? Pero ito, dahil marami nakapanood ng videos mo, sabi ng karamihan, wag daw ikaw babalik sa boyfriend mo. Ako wala akong inaanuhan, ha? Tsaka ito mga kababayan, part po ng, ito isa sa part ng pag-usap natin sa mga bata. Kahit hindi lang sa bata, yung mga ganito mga kababayan, hindi natin pwedeng kontrahin basta-basta yung gusto nila. Na? So, ready ka na dun sa bisita natin? Huwag kang kabahan. Makikipagkaibigan lang yun sa'yo. Lira, tatanungin ko ulit, dahil nakatatlong gabi ka na, ano naisip mo, gusto mong ihatid ka namin sa inyo? Ano po pa? Hindi ko pa rin sigurado. Hindi ka pa sigurado. Okay, hindi kita pinipwersa, ha? Pero pwede rin, Lira, para walang masabi yung pamilya mo. Siyempre, baka nag-aalala yung mga kamag-anak mo, pwede kang pumasyal dun sa kanila, magsabi ka, saka ka pwede rin bumalik sa amin, ha? Basta, hindi ka namin ikinukulong or what. Okay? So, ready ka na ba dun sa bisita natin? Tawagin ko? Ayan, makikipagkaibigan lang sila sa'yo. Kasi tingin ko nga sa'yo is, malungkot ka lang. Baka malungkot ka lang kasi, yun, gaya na sinabi mo, hindi ka pinapalabas ng bahay. Kaya bigyan kita ng mga kaibigan, no? Sige, wait lang. Kukunin ko yung kaibigan mo. Tatawagin ko pala. Ayun. Yun mga kababayan, no? Isa rin to sa mga naisip kong paraan kasi itong isang beneficiary natin nakaraang araw is medyo naboboard din sila. Kaya sa araw na ito, isinama ko siya
sa aking mga lakad. Siguro nahuhulaan nyo na kung sino. Mga kababayan, samahan nyo po ako. Hi po, good morning. Are you ready? Yes! Tara, tara. Tara po. Baba tayo. Dali mo ko first. Ay, doon na lang yan. Ay, doon na lang. Okay. Okay, let's go. Ika. Yan. Are you okay, Nay? Okay lang. Ba't parang pinapawisan ka, Nay? Hindi Hindi basa yung damit mo? Hindi. Akala ko basa. Hindi. Yan mga kababayan, sinasama ko sila para hindi sila naboboard doon sa bahay nila. Kaya sa araw na ito, gaya ng aking sinabi, ito yung, Wow, tanggal ni... joke. Nauntog ako. Ito yung naisip kong paraan para medyo hindi sila naboboard doon sa bahay nila. Kaya kasama natin sila sa araw na ito. Per, Hello po. okay lang ba? Ikaw muna ang host today. Ay, si Daddy Frankie pa din. Co-host. Ayan, hawakan mo na tong mic. Ayan, halika. Yan. Good morning! Ingat, Nay, baka matulog. Good morning po! Hello! Ingat. Good morning po! Hello po! Bert, dito Kamusta? Hello po! Hi! Okay lang tabi tayo? Sige. So, Yan. Per, siya si Lira. Lira, siya si Per. May Hello, pagkaibigan Lira. sa'yo. Hello! Nice to meet you. Sa'yo lang yan, kasi may mic naman na Okay, siya. sige po. Okay po. Kamusta, Lira? Okay naman po. Okay. So, kamusta ka dito? Kagabi ka lang na nakarating dito? Isang araw po po. So pang ilang araw mo na ngayon dito? 4 po. Pang-apat. So, okay naman yung stay mo dito so far? Opo. Oo. Nakakalabas ka din? Opo. Okay. Oo. Sino kasama mo dyan sa loob? Sila kuya lang po. Sino Kuya Ram lang? Tapos, meron kang tinutulugan dyan? Opo. Okay. Okay. So, ngayon, ano pinagkakalibangan mo nung dumating ka dyan? Ano po, tumutulong lang naman po dito sa loob. Okay. Okay. Nakakanood ka naman ng mga paborito mong palabas doon sa loob. Opo. Okay. Okay. Tapos dyan, may sariling kwarto sa loob, the shelter. Oh, okay. Tapos, Excuse me, siya yung na-rescue ng Team Daddy Frankie nakaraang gabi, bali pangatlong araw niya dito. Medyo naliligaw ng landas, may konti siyang problema. Pero nakita namin na nagiging okay na. So, yun. Kaya gusto ko maging magkaibigan kayo. Si Ate Per ay kasamahan din namin. Dati, nagkaroon din ng problema, pero ngayon okay na. Kaya masaya siya. Masaya na. Kaya gusto ko maging ganun ka rin, ka-strong. Na? Okay, sige, wag kang mahiya. May pagkwentuhan ka lang. Tawag Before dito, lapit ka konti, Per. Nira, tabi tayo ha, lapit ako sa'yo. So, nabanggit sa akin ni Daddy Frankie na may problema ka daw. Gusto mo i-share? Gusto mo pag-usapan natin? Pwede naman po. Oo. So, bago ka dumating dito, ano pinagkakaabalahan mo? Saan mo sino mo madalas ginugugol yung panahon mo nung nandoon ka sa labas? Ano po, parang gala-gala po. Nakikisama po sa mga kaibigan sa labas. Yun lang po lagi ginagawa. Tuwing lalabas po. Ilang taong ka na? 18 po. 18. Saan ka na-rescue ni Daddy Frankie? Sa Park Lane po. Sa Dasma? Opo. Okay. Nung na-rescue ka yung na-rescue ka ni Daddy Frankie, nasa mabuti kang kalagayan ba nun? Ano po? Hindi po. Okay. Gusto mo i-share sa amin? Hindi na po. Okay. Sige. So, next time na lang. Okay. Tapos, ngayon na nandito ka na kina Daddy Frankie sa shelter, komportable ka naman dito. Okay.
Wala namang nakakaabala sa'yo dito or nakakadisturbo ng isip mo. Hindi naman po. Okay, nakakapagpahinga ka naman na maayos. Opo. Mas masaya ka dito kaysa doon sa labas. Opo. Di mabuti yung ganun. Kasi kung, ang importante, masaya tayo, komportable tayo doon sa lugar na tinutuluyan natin. Kumain ka na. Tapos na po. Tapos na. Okay. Gusto mo kumain ng sagi? Hindi ko kailangan. Anong paborito mong, prutas? Mansanas. Ayaw mo ng saging. Okay, balik na lang kay Nanay Evie. Mansanas ang paborito mong prutas. Alam mo ba yung mansanas? Diyan ako pinaglihi ng nanay ko. Anong klaseng mansanas? Kasi iba-iba yung mansanas. May green na mansanas, may Fuji apple, may Washington na apple. Anong gusto mong apple? Lahat ng klase ng apple. Opo. Mahilig ka pala sa fruits. Ano paborito mong pagkain? Ano lang po. Minsan po maalat, minsan po matamis. Minsan maalat, minsan matamis. Alam mo, maganda ka pala pag nakangiti di ba? Tawag dito, bago ka natagpuan ni Daddy Frankie, anong pinagkakaabalahan mo nga ulit? Ano po? Gumagala po sa... Gumagala? Hindi ka nagtatrabaho o nag-aaral? Drop out na po ako. Hindi na po ako nag-aaral. Anong dinrap mo? Grade 10 po. Grade 10? Saan ka nag-aaral ng grade 10? Sa FEB po. Saan yung FEB? Francisco Borsaga po. Dito rin sa Las Marinas. Opo. Okay. Oo. Ang pamilya mo, kamusta? Hindi ko po wala po akong contact. Wala kang contact sa pamilya mo? Ang mama mo, if you don't mind me asking, yung mama mo, papa mo? Ano po, si papa po tsaka si mama po, iwalay na po. Kailan pa nag-iwalay ang mama at papa mo? If you don't mind me asking kung okay lang i-share sa'yo. Ano po? I-share pala. Oo. Nung bata pa po ako. Alam mo, ako rin ng mama at papa ko hiwalay. 16 ako nung iniwan kami nung tatay ko. Pero dahil doon, yun ang isa rin yun sa nakapagpalakas ng loob ko. Oo. Tapos, ano mga paborito mong gawain, mga libangan mo? Maglinis po. Maglinis. Magandang libangan niya. Maganda yan. Okay. Dito, paano mo ini-spend yung buong araw mo dito sa shelter? Lang po, makikisama nga po sa mga tao. Sino kasama matulog doon sa loob? Ako lang po. May sarili kang kwarto dito sa shelter? Apo. Okay. Tapos sino nagluluto ng pagkain mo? Si Kuya Rab po. Si Kuya Rab. Masarap naman magluto. Apo. Ano paborito mo niluluto niya? Adobo po. Adobo. Sa loob ng 4 na araw. Maalat? Maalat yung kanyang adobo o matamis? Kasi sabi mo may liga sa matamis, minsan maalat, di ba? Opo. Anong paborito mong luto niya? Sakto lang. Opo. Adobo. Ano yung araw-araw nag-aadobo kayo? Hindi po. Parang lang po. Isang Hindi naman nalilate ka pa kainin ni Kuya Rab? Hindi po. Okay. Okay yun. Morning breakfast, kompleto naman ang meals mo. Okay. Tapos ngayon, pagkatapos natin mag-usap, anong plano mong gagawin sa maghapon? Ano lang po sa kwarto kung... Sa kwarto, Opo. may cellphone ka. Binigyan ka ni Daddy Frank yung cellphone. Opo. Ayun. Chat tayo sa Facebook, Yun, add kita. Anong pangalan mo dun? Ano po kasi panlalaki ko yun. Parang random name. Random name? Bakit ka nagra-random name sa Facebook? Ilan ang Facebook accounts mo? Yung dati po, hindi ko na po kabisado. Ako din eh. Hindi ko na kabisado yung Facebook account ko eh. Oo. Tapos, chat ka. Hindi naman problema internet dito. Okay. Sa Facebook, ano yung mga paborito mong pinanonood? Kahit sa YouTube, online, anong mga paborito mong, mga sinusubaybayan mo mga pages at saka mga channels? Lang po, parang mga kwento-kwento lang po.
Anong mga klaseng kwentong sinusubaybayan mo? Yung ano po, parang ano, Ay, hindi, tatakpan yung mata mo ng buhok mo. Hawiin natin. Oh, yan, ganda-ganda mo eh. Oh. Tisayin ka eh. Oh, kamukha mo yung, yung classmate ko nung high school first year. Si pangalan nun, si Grace Consignado. Miss Tisayin yun eh. Oh, mga tipo mo parang mga assumptionista eh. Alam mo yung mga assumptionista? hindi. May mga kulihala yun, yung mga English spokening na. Di ba? Oh. Pero happy ako na meet kita today, Lira. Actually, napanood ko yung pag-uusap niyo ni Daddy Frankie bago pumunta dito eh. At saka tama yung sinabi ni Daddy Frankie, ngiti ka. O, nakaka-add yun sa beauty mo. Ha? Dadalawin kita ulit dito pag may time kami extra ng Daddy Frankie. O kasi kami ay galing pa Makati, medyo malayo rin ang biyahe papunta dito eh. Pero syempre, na tayo, ituring mo akong kapatid mo kay sa pamilya ni Daddy Frankie kasi isa ako sa mga na-rescue ka rin niya. So, tayo, hindi man tayo magkapatid sa dugo, sa laman. Turing mo akong ate mo. Ha? Ako ay 33 years old na, tapos ikaw raw nabanggit sa akin ng Daddy Frankie, ikaw raw ay 18. Batang-bata ka pa, kailan ka nag-18 years old? Ano po, nung November 2. Anong November lang? O, ilang buwan ka palang 18? O, umiinom ka? Dati po. O, wag kang umiinom. Nakakatuyo yun ng bala. Oo, umiwas ka sa mga bisyo-bisyo, ha? Nakakatanda ng itsura agad yun. Napansin mo ba yung iba? Mukha na matanda sa edad nila? Oo. No, maniwala ka sa akin. Happy ako na ko si Lira today. Ay, ikaw happy ka din? Oo. Chat mo ako. Ha? Chat mo ako. Tapos video call tayo. Ay, ako din ay magpapahinga doon sa Makati. Pero marami na rin akong pinagkakalibangan. O, sana ikaw din mas sa mga susunod na araw mas makapag-isip-isip ka kung mas maglinaw pa yung mga gusto mo mangyari sa buhay mo, yung mga makakatulong sa'yo sa hinaharap, ha? Opo. Okay, Daddy Frankie. Hello. Ayan. May bagong kaibigan ng si Lira. Opo. No? Tapos Lira, gaya nung sinabi ko, ayoko rin kasing magkaroon ng problema. Kasi ngayon lang, habang nag-uusap kayo, inausap ako ng isa nating kasamahan na may nakitang, may nag-message na kapamilya mo, na gusto ka nilang kunin na. So, diba, gusto ka nilang makausap, gusto ka nilang kunin. Although kanina, tinanong kita na kung gusto mo, ayaw mo munang uwi. Bakit ayaw mong umuwi sa kanila? May dinaramdam ka ba sa kanila? Wala naman. Wala naman po. Bakit ayaw mo umuwi sa kanila? Parang lang po. Gusto ko lang po munang mag-stay. Gusto mo mag-stay dito? Okay. Pero ang gusto ko sana mangyari, magkaroon tayo ng formality na makausap mo na yung mga kamag-anak mo. Kausapin mo, magpaalam ka na maayos. Kasi baka mamaya, akala nila pinipigilan kita or what. Ayaw kong magalit sila sa akin. No? Basta ako, sinave ka lang namin, sinafety ka lang namin nung time na nakita ka ng aking team. No? So, mag-decide ka. Gaya na sinabi ko, kakausapin ko rin sila. Kung anong desisyon mo, pwede ka naming ihatid ngayon para makausap mo sila. At anytime, pwede ka rin bumalik kung kailangan mo ng tulong ng Team Daddy Frankie, ha? Ano masasabi mo doon? Kasi may nabasa kaming message na yun, hinahanap, nagre-reach out na sila. Which is yun naman talaga yung kailangan namin mga kababayan makausap ang pamilya nila. Pero yun nga lang, hindi namin agad-agad nababasa. Kaya wag po sana kayong magalit or wag nyong mamasamain kung hindi namin kayo agad nare-replyan mga kababayan. Gaya ng aking sinabi,
ngayon lang ako nakapagbasa ng message nung pagdating ko dito sa shelter at sinabi ng aking mga kasamahan ng aking mga moderator. Kaya iyon, si ano pa rin ang magpapasya. Pero huwag kayong mag-alala, after po ng usapan na to, tatawagan namin kayo or may pag-communicate kami sa inyo. Pero si Lyra pa rin ang makakapag-decide, lalong-lalo na. Although 18 na siya no? Pero kahit bagamat 18 na siya, wala kaming ano dyan mga kababayan. Kung anong desisyon niya at kung kailangan na siya ng kamag-anak niya, naaalagaan naman nila, wala problema, no? Mapungay lagi ang mata niya, ano? Tumawa ka naman. Oh. Siya, si Nanay Emmy, mama ni Perjoy, no? Lahat tayo, tignan mo kahit si Nanay Emmy may problema, si Perjoy, lahat, bawat tao, mayroon talagang nakaakibat na suliranin bawat tao. Pero kailangan labanan natin, smile, diba? Walang problema na hindi nalulutas. Ikaw, Nay, anong masasabi mo kay Lyra? Kasi batang-bata pa siya Para para... sa akin, si Lyra, ano ka, marami ka pang pangarap sa buhay din, di ba? O, kailangan ipagpatuloy mo kung anong pangarap mo sa buhay. Huwag ka tumigil. Sana mag-aral ka, tuloy mo yung pag-aaral mo, magtapos ka. Kung anong gusto mong pangarap sa buhay mo, tuparin mo. Yan ay ikaw rin ang makagawa niyan. Hindi yung iba makatulong sa iyo. Ikaw rin ang makapag sa sarili mo balang araw. Para naman sa iyo yan maging successful ka kapag ganun talaga kailangan maghirap tayo, kailangan magtiyaga, sipag, tiyaga. Yun ang sinasabi narinig mo si Villar, dati, Senator Villar, na sipag, tiyaga, para maabot natin ang ating mga pangarap sa buhay. Di ba? Bilang isang magulang, Lyra. Ano ba ang dream mo sana na course, Lyra? Yung ano po, criminology po. Oh, criminology. Gusto mo magpulis? Gusto mo magpulis? Bakit gusto mo magpulis? Ano po? Hanggang ngayon, ganun pa rin gusto mo? Taas mo lang. Taas mo. Gusto mo na magpulis? Tuloy niya lang. Pangarap niya sa buhay. Ano lang, kailangan lang niya ng comfort. May mga, alam niyo yung mga bata, may mga problema minsan, hindi lang kasi sila nakukomfort. Kaya kayo, ikaw 18 ka na, palayain mo na yung childhood. Although hindi kita pinoforce, kumbaga be matured na tayo kasi 18 ka na. Kung ano man yung kahirapan ng buhay natin, tanggapin natin. Harapin na natin yung ngayon dahil para sa'yo din yun. Ha? Okay. Kaya. At saka huwag mo kalimutan magdasal palagi. Kaya importante. Hindi ka pabayaan. So ayun, ganun lang po mga kababayan. In-update ko lang po kayo at binigyan ko lang din ng chance para magkakilala si Per at saka si Lyra. Gaya po na aking sinabi, ito rin yung way ko para makapamasyal din si Nanay Emmy at saka si Perjoy. Kaya pumasyal kami dito sa shelter. Abangan nyo mga kababayan yung pag-uusap din ni Kangkong Girl at saka si Perjoy. Mag-uusap din po sila after nito, after ng usapan. Abangan nyo po mga kababayan. At syempre mga kababayan, maraming salamat po sa lahat na sumusuporta sa aking team. At sa mga kamag-anak po ni Lyra, abangan nyo po kung ano mangyari. Pwedeng kayo rin ang pumunta dito or iahatid namin si Lyra. Gaya po na aking sinabi mga kababayan, hintayin natin yung desisyon ni Lyra kung ano talaga. Huwag natin pwersahin kasi kung ito pinwersa natin, baka mamaya aalis na naman. So, yun ang hindi maganda. Kaya nangako ka naman sa akin, hindi ka naalis kung saan ka, di ba? Okay. Kasi lalo kang mapapasama. Lalo na't nakikilala ka, ha? Okay? Okay po. Pero tatandaan mo, yung problema kayang lagpasan. Okay. Kailangan magmula ngayon, matatag ako, yun ang sasabihin mo. Ha? Malakas ako, matatag ako, gusto kong matupad ang pangarap ko. Okay? Okay po. Okay na bro? Okay. Outro na?
So ayun mga kababayan, maraming salamat. At syempre magta-thank you din tayo sa Panginoon. Wala nang iba, una-una natin pasalamatan lagi. Kasi from Makati nakarating kami dito sa shelter na maayos at ligtas. At syempre thank you rin kay Nanay Emmy, kay Perjoy. Yan, salamat sa magandang payo kay Lira. Ayan, at syempre sa Team Rise Above, sa lahat po ng bumubuo ng Rise Above, Tita Hanes. Ayan. Tsaka sa ating mga kababayan OFW, mga kababayan natin nasa ibang bansa. Maraming salamat po and God bless po. Bye-bye.